Ang umaga sa Glendale ay tahimik, ang langit ay malinaw na bughaw, at ang bangketa sa labas ng lokal na coffee shop ay abala sa mga customer na nag-enjoy ng kanilang mga inumi. Sa gitna nila, tahimik na nakaupo sa isang mesa sa labas si Mitchell Carte, isang bulag na lalaki na bumibisita sa tindahan araw-araw. Kasama niya si Zeus, ang kanyang tapat na German Shepherd na nakabantay ng maig. Si Zeus ay higit pa sa isang guide dog. Ang kanyang matatag na tindig at mapangibabaw na presensya ay bunga ng mga taon ng pagsasanay bilang isang dating K-negatibo siyam uni. Ngayon ay retirado na, inialay ni Zeus ang kanyang buhay sa pagprotekta kay Michael. Nag-alo hindi lamang ng gabay, kundi pati na rin ng emosyonal na koneksyon na lubos na pinahahalagahan ng lalaki. Habang tahimik na iniinom ni Michael ang kanyang kape, narinig ang ugong ng 3 motorsiklo na sumira sa mapayapang kapaligiran. Huminto ang mga ito malapit sa CAF. Ang malalakas na makina ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid. Bumaba ang 3 lalaki na nakasuot ng leather jacket na may mga kapansin-pansing pat. Bagaman mukhang kasual, ang paraan ng kanilang pagmamasid sa paligid ay nagdala ng bahid ng tensyon. Si Chuck, ang leader ng grupo, ay may mapangibabaw na presensya na may malakas at kumpiyansang tawa. Naggesto siya ng animated, habang kinakausap ang kanyang mga kaibigan, ipinapakita ang kanyang dominasyon sa lugar. Laging alerto, inakinggan ni Zeus ang hindi pangkaraniwang nangyayari. Ang mga lalaki ay nagsimulang maglakad sa pagitan ng mga mesa, pinagmamasdan ang mga tao, habang dumadaan. Napansin ni Chuck si Zeus at Michael, at saglit na tumigil para titigan ang German Shepherd. "Malaki ang aso mo," sabi niya, na may tono na nag-udyo kay Zeus na titigan siya. Umawa si Chuck sa kanyang sariling komento at bahagyang yumuko, parang sinusubukan ang reaksyon ng aso. Nanatiling hindi gumagalaw si Zeus, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tindig. Isang tahimik na babala na nagpapakita ng kanyang pagbabasa sa sitwasyon. Nagtangka si Chuck na magpakitang gilas, gumawa ng eksaheradong galaw gamit ang kanyang mga kamay na parang nagbibiro. Matalino ba talaga siya gaya ng itsura niya? Tanong niya sa kanyang mga kaibigan na tumawa ng alangani. Lalong naging tense ang paligid. Nanatiling kalmado si Zeus, ngunit hindi inalis ang kanyang tingin kay Chuck. Hindi alam ni Michael ang mga tingin sa paligid niya, kaya tinanong niya, "Okay lang ba ang lahat?" Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagkabalisa, na parang nararamdaman niya ang pagbabago sa kilos ni Zeus. Habang tinapos ni Michael ang kanyang kape, ang tawa ng grupo ni Chuck ay lumakas, may halong mapang-akit na tono. Nanatiling hindi gumagalaw si Zeus sa tabi ni Michael. Ngunit sinuman ang nagmamasid ng mabuti ay makikitang siya ay alert. Ang kanyang mga kalamnan ay tense, at ang kanyang mga mata ay sinusundan ang bawat galaw ni Chuck. Ila inaasahan ang maaring mangyari. Hindi lang siya isang aso, siya ay isang tagapagbantay, sinanay upang protektahan anuman ang mangyari. Lumapit si Chuck sa mesa ni Michael. Ila walang kamalay-malay na ang ibang mga customer ay nanonood. "Maganda ang aso mo," sabi niya ng mapaglaro, ngunit may bahagyang himig ng paghama. Bahagyang umiti si Michael, sinusubukang gawing magaan ang sitwasyon. "Salama." Si Zeus ang pinakamatalikong kaibigan. Tumango si Chuck, kunwari nagtataka. "Zeus ha? Pangalan ng Diyos ng Griego. Tingnan natin kung karapat-dapat siya sa pangalan niya." Bago pa makasagot si Michael, mabilis na iniunat ni Chuck ang kanyang kamay para hawakan ang nguso ni Zeus. Isang kilos na maaring mukhang inosente sa iba ngunit para kay Zeus, na sinanay upang tukuyin ang banta. Ito ay sapat na para matrigger ang kanyang instinct. Hindi umatake si Zeus ngunit umatras ng isang hakbang, naglabas ng mababang ungol bilang babala. Ang tensyon sa paligid ay lumapot, at nagkaroon ng tahimik na hindi komportable sa lugar. "Easy lang boy," sabi ni Chuck, itinaas ang kanyang mga kamay na parang nagbibiro lamang, ngunit may kumikislap na hamon sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Michael ang lig ni Zeus, upang subukang pakalmahin ito. "Pasensya na kung natakot ka," sabi niya, puno ng sinseridad. Umawa lang si Chuck, ngunit parang nasaktan ang kanyang pride sa reaksyon ng aso. Ang umaga sa Glendale ay kalmado, ang langit ay malinaw na asul, at ang bangketa sa labas ng lokal na coffee shop ay puno ng mga customer na nag-enjoy sa kanilang mga inumi. Sa gitna ng abalang eksena, tahimik na nakaupo sa isang mesa sa labas si Mitchell Carter, isang bulag na lalaki na araw-araw na bumibisita sa tindahan. Sa tabi niya ay si Zeus, ang kanyang tapat na German Shepherd, na alerto at nagbabantay. Si Zeus ay higit pa sa isang guide dog. Ang kanyang matatag na postura at nangingibabaw na presensya ay resulta ng maraming taon ng pagsasanay bilang dating miyembro ng K-negatibo siyam ini. Ngayon ay retirado na, inialay ni Zeus ang kanyang buhay sa pagprotekta kay Michael. Nagbibigay hindi lamang ng gabay,
kundi pati na rin ang emosyonal na koneksyon na labis na pinahahalagahan ng lalaki. Habang iniinom ni Michael ang kanyang kape ng tahimik, ang ugong ng 3 motorsiklo ay bumasag sa mapayapang atmosfera. Pumarada malapit sa CAF ang 3 lalaki na nakasuot ng leather jackets na may mga makukulay na pat. Bagamat nagmumukha silang kaswal, ang paraan ng kanilang pagmamasid sa paligid ay nagdagdag ng tensyon sa hangin. Si Chuck, ang leader ng grupo, ay may nangingibabaw na presensya na sinamahan ng malakas at tiwalang tawa. Habang animated siyang nagsasalita sa kanyang mga kaibigan, ipinapakita niya ang kanyang pagiging dominante sa espasyo. Si Zeus, laging alerto, ay pumihit ang mga tainga, nakaramdam ng kakaiba. Habang naglalakad ang mga lalaki sa pagitan ng mga mesa, tinitingnan ang mga tao. Napansin ni Chuck si Zeus at Michael. Saglit siyang huminto upang titigan ang German Shepherd. Ang laki ng aso mo, sabi niya, na may tonong tila sinusubukan ang reaksyon ng aso. Napangiti si Chuck sa sarili niyang komento, at bahagyang yumuko na parang sinusubukan kung paano tutugon si Zeus. Nanatiling hindi gumalaw si Zeus, ngunit ang kanyang postura ay naglalaman ng tahimik na babala. Talaga bang matalino siya gaya ng itsura niya? Tanong ni Chuck, na sinundan ng tawa mula sa kanyang mga kaibigan. Lalong naging tensyonado ang atmosfera. Nanatiling kalmado si Zeus, ngunit hindi niya inalis ang kanyang mga mata kay Chuck. Hindi alam ni Michael ang mga titig sa paligid, ngunit tinanong niya, ayos lang ba ang lahat? May halong pag-aalala ang kanyang boses. Tila nararamdaman ang pagbabago sa kilos ni Zeus. Habang patuloy ang mga biro ng grupo ni Chuck, hindi gumalaw si Zeus ngunit nanatiling alert. Nang maglaon, si Chuck, tila nagiging masyadong kampante sa kanyang kilos, ay gumawa ng mabilis na galaw na naging sanhi upang tumugon si Zeus. Ang German Shepherd, bagamat hindi umatake, ay nagpakita ng malinaw na babala. Ang tensyon ay naramdaman hindi lamang ng grupo, kundi pati na rin ng mga nanonood sa paligid. Nagpatuloy ang sitwasyon sa ganitong paraan, na puno ng masinsinang pagbabasa ng kilos, hanggang sa wakas, ang matalinong pagkilos ni Zeus, kasabay ng pagkakaisa ng mga tao sa paligid, ay nag-udyo kay Chuck at sa kanyang grupo na umalis ng tahimik. Matapos ang tensyonadong eksena, dahan-dahang bumalik sa normal ang kapaligiran ng CAF. Ngunit ang respeto, para kay Zeus bilang isang tunay na tagapagtanggol ay nanatili sa lahat ng nakasaks. Nawala na sila, sinabi niya na mahinahon, habang hinahaplos ang lig ng aso sa wakas ay nagrelat si Zeus at naupo muli ang kanyang mga mata, ay patuloy na nagmamasid sa kapaligiran ngunit unti-unting bumalik ang kanyang paghinga sa normal. Maraming tao ang lumapit kay Michael na nagpapaliwanag kung ano ang nangyari at nagpahayag ng kanilang suporta. Ang babaeng unang humarap kay Chuck ay lumapit sa kanya. Alam mo kung ano ang ginawa ng aso mo doon? Tinanong niya, may halong paghanga at emosyon sa kanyang boses. Ngumiti si Michael, bahagyang nakayuko, at hinaplos ang ulo ni Zeus. Siya ang dahilan kung bakit palagi kong nararamdaman na ligtas ako, sagot niya, tahimik ngunit puno ng damdamin. Sa araw na iyon sa Glendale, naging higit pa si Zeus kaysa sa isang simpleng kasama. Para kay Michael, siya ay isang bayani na tahimik na nagpatunay ng kanyang katapatan sa kanyang amo. Ang karamihan ay nagkalat sa kalaunan. Iniwan si Michael at si Zeus na mag-isa muli sa mesa habang ang araw ay muling nagsimula sa isang normal na bilis. Ngunit para kay Michael at para sa marami pang ibang saksi sa sandaling iyon ay isang paalala ng lakas ng koneksyon sa pagitan ng tao at hayop. Ang tiwala na iyon at pagmamahal ay maaaring maging pinakamalakas na depensa laban sa anumang hamon sa buhay. Kaibigan, sabi niya nang mahina, sinusubukang pakalmahin si Zeus ngunit tila nag-alinlangan ang aso. Ang kanyang mga mata nakatuon pa rin sa lugar kung saan nawala si Chuck. Para bang alam niya na ang lalaking iyon ay hindi pansamantalang banta, kundi isang problema na maaaring bumalik. Hinaplos ni Michael ng dahan-dahan ang nguso ni Zeus at bumulong, nararamdaman mo ang hindi ko ba? Ang mga salitang iyon, bagamat simple, ay may dalang malalim na kahulugan. Ipinakita nila ang walang hanggang tiwala niya sa kanyang matapat na kasama. Ang karamihan ng tao sa paligid nila ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ngunit ilan ang nanatiling malapit pa rin. Na mausisa ang babaeng humarap kay Chuck ay lumapit ng kaunti kay Michael. Ang mukha niya may halong pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong niya, ang kanyang boses nanginginig pa rin sa adrenaline. Tumango si Michael, ngunit ang kanyang kunot na noo ay nagpakita ng alalahanin. Sa loob ko, ayos lang, pero si Zeus, hindi pa siya ganito nag-react dati. Alam niya kapag may mali at iyon ang nagbibigay alala sa akin. Yumuko ang babae. Sinusuri si Zeus na malapitan ang asong ito. Hindi siya ordinaryo, di ba? Napabuntong hininga si Michael. May halong pagmamalaki at lungko sa kanyang mukha. Hindi dati siyang kaysyam na sinanay upang magprotekta, magsilbi. At kung kinakailangan ay isakripisyo ang lahat. Ngunit matagal na iyon, akala ko iniwan niya na ang lahat ng iyon. Ngayon siya ang aking gabay, ang aking pamilya. Tiningnan ng babae ang mga mata ni Zeus para bang sinusubukang unawain
Ang alam lang niya, marahil hindi niya kailanman nalimutan kung sino siya bulong niya, halos sa isang bulong lumapit ang matandang lalaki na nakialam kanina. Makinig ka anak, sabi niya, ang boses niya malalim at puno ng kaunungan. Ang mga aso tulad niya, may mga instinct na higit sa ating naunawaan. Hindi siya nag-react ng ganoon nang walang dahilan. Dapat kang magtiwala sa kanya. At marahil manatiling alerto ang lalaking iyon si Chuck, hindi siya mukhang tipo ng sumusuko agad. Ang mga salita ng estranghero ay tumagos kay Michael na dahan-dahang hinigpitan ang tali ni Zeus. Ang German Shepherd ay tumingin sa kanya, ang mga mata nito nagpapahayag ng isang bagay na hindi mailalarawan ng mga salita. Naputol ang sandali ng isang malayong tunog ang ugong ng mga makina. Hindi sila malapit ngunit hindi rin tuluyang nawala. Huminga ng malalim si Michael, hinaplos ang ulo ni Zeus. Marahil ito'y imahinasyon ko lang, naisip niya, ngunit ang panginginig sa katawan ni Zeus ay nagsabi na iba. Ang hindi alam ni Michael ay ang insidenteng ito ay simula lamang na mas malaking bagay, isang bagay na susubok, hindi lamang sa katapatan ni Zeus, kundi pati na rin sa lakas ni Michael, upang harapin ang hindi inaasahan. Tila natapos na ang tensyon, ngunit hindi para kay Zeus. Bagamat nakahiga siya ngayon sa tabi ni Michael, mas mabilis pa rin ang kanyang paghinga kaysa normal. Ang kanyang mga mata alerto sa bawat galaw sa paligid. Pakiramdam ang pagkabalisa ng aso. Nagpasya si Michael na oras na para umalis sa cave. Kinuha niya ang tali at dahan-dahang tumayo, nagbigay ng isang nerbiyosong ngiti sa ilang tao na naroon. Pasalamat sa pananatili sa paligid. Sa palagay ko, kailangan naming ni Zeus ng sariwang hangin, sabi niya, bago magsimulang maglakad sa gilid ng bangketa. Ang pag-uwi ay isang bagay na ginagawa ni Michael at Zeus araw-araw, ngunit ang umagang iyon, ang bawat hakbang ay tila may dalang kahulugan. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng mga paa ni Zeus sa semento at ang banayad na kalansing ng tali. Hindi makita ni Michael ang mundo sa paligid niya, ngunit ang kilos ni Zeus ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang paningin. Siya ay tensyonado, ang kanyang postura na nagpapahiwatig na siya ay mataas na alerto. Ito ay isang banayad ngunit patuloy na paalala na mayroong isang bagay na hindi pa rin tama. Pagdating nila sa maliit na apartment ni Michael, tinanggal niya ang tali na nagpapahintulot kay Zeus na malayang gumala sa paligid ng espasyo. Kakaiba ka ngayon, kaibigan, puna ni Michael. Habang naghahanap sa kusina ng mangkok ng tubig ni Zeus, dahan-dahang gumalaw ang German Shepherd sa apartment. Inaamoy ang bawas sulok, para bang nagsasagawa ng inspeksyon. Sa wakas huminto siya sa pintuan, tahimik na nakaupo, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatuon, nakikinig para sa anumang tunog mula sa labas. Napansin ito ni Michael, kunot ang kanyang noo. Ano ang nangyayari, Zeus? Hindi mo ito ginagawa dati? Habang nakaupo si Michael sa sopa, sinusubukang iproseso ang mga pangyayari ng umaga. Naalala niya ang mga kwentong narinig niya tungkol kay Zeus. Bago siya ampunin, alam niyang may background si Zeus bilang kay Sham, ngunit hindi niya kailanman nalaman ang lahat ng detalye. Nagsilbi si Zeus sa mga mahihirap na kaso kung saan ang kanyang kakayahang makaramdam ng panganib ay nakapagligtas ng mga buhay. At ngayon, parang bumabalik ang mga instance na iyon. May iba pa. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin ang isang bagay, kaibigan? Tanong ni Michael, habang hinahaplos ang malambot na balahibo ng aso. Umugon lamang si Zeus sa bahagyang pagkampas ng buntot, ngunit hindi nawala ang tingin niya sa pintuan. Sa labas, muling narinig ang malayong ugong ng motorsiklo. Halos hindi mariinig. Umayo si Zeus, ang buong katawan ay muling nanigas. Hindi narinig ni Michael ang tunog, ngunit naramdaman niya ang reaksyon ng aso. Inilagay niya ang kamay sa balikat ni Zeus, tulad ng palaging ginagawa niya, upang aliwin ito. Kahit ano paman, magkasama tayo sa laban na ito, mahina niyang sabi. Ang hindi alam ni Michael, ang pangako niyang iyon ay susubukin sa paraang hindi niya kailanman inakala. Dumating ang gabi ng tahimik, ibinalot ang maliit na komunidad sa kumot ng katahimikan. Nakaupo si Michael sa kanyang simpleng mesa sa kainan. Maingat na hinihiwa ang mansanas, habang si Zeus ay nagpapahinga sa kanyang tab. Ang tensyon mula kanina ay nanatili sa paligid. Isang hindi maipaliwanag na bigat na parehong nararamdaman ni Michael at ni Zeus. Habang dumadampi ang mga daliri ni Michael sa balahibo ni Zeus, parang nagsasalita siya sa sarili. Baka naman nag-iisip lang ako ng labis, ha kaibiga? Mahinang sambit niya. Kumibot ang tainga ni Zeus. Ang matalas na mata nito nakatuon sa pintuan, para bang may inaasahan itong hindi nakikita ni Michael. Ang katahimikan sa labas ay biglang naputol na malayong ugong ng mga makina. Sa simula, mahina, ngunit unti-unting lumalakas at nagiging malina. Agad na tumayo si Zeus, ang katawan nito matigas habang nakatingin sa pintuan. Napansin ni Michael ang pagbabago at nanatiling nakahinto. Ano iyon, Zeus? Anong niya? Ang boses matatag ngunit may halong kaba. Biglang tumigil ang makina, kasunod ang bigat ng katahimikan na dumagundong laban sa manipis na pader ng apartment. Dinampot ni Michael ang kanyang telepono, bahagyang nanginginig ang mga daliri. Kalma lang, mahinang bulong niya sa sarili, habang ang puso niya ay malakas na pumipinti.
Makalipas ang ilang sandali, isang matalim at tiyak na katok ang umalingaw-ngaw sa apartment. Mahinang umungol si Zeus, pumuwesto sa pagitan ni Michael at ng pintuan. Nag-atubili si Michael bago tumayo, mahigpit na hinawakan ang tali ni Zeus. "Sino ya?" Sigaw niya, ang boses matatag ngunit puno ng pag-iinga. Walang agarang tugon, tanging ang tunog ng mahihinang bulong mula sa labas. Bumilis ang tibok ng puso ni Michael. Ramdam niya ang tensyon ni Zeus sa tali. Ang pagiging handa ng aso na ipagtanggol kung kinakailangan. "Hindi ko bubuksan ang pinto, hanggat hindi mo sinasabi kung sino ka," matatag niyang sinabi. Sa wakas, may sumagot, isang boses na malalim at bahagyang pamilya. "Relax par, ako lang ito, si Chuck." Ang mga salita ay nagdala ng ginaw sa gulugod ni Michael. Umahol ng malakas si Zeus, ang pag-ungol nito ay lalong lumali. Hinigpitan ni Michael ang hawak niya sa tali, habang umatras siya, nagdagdag ng distansya mula sa pintuan. "Ano ang kailangan mo?" Tanong niya, ang boses puno ng hinala. Nagbago ang tono ni Chuck. Pilit na nagiging kaswal ngunit may halatang pagbabanta. "Gusto ko lang makipag-usap, pare. Walang samaan ng loob sa nangyari kanina, di ba?" Hindi kaagad sumagot si Michael. Ang isip niya ay nagmamadaling mag-isip ng mga opsyon. Nararamdaman ni Zeus ang bigat ng sitwasyon, nanatiling alerto at handa. Ang katahimikan ay tumagal at si Michael. Pakiramdam ni Michael ang bigat ng presensya ni Chuck sa labas ng pintuan. "Kailangan mong umalis," sa wakas ay sinabi ni Michael. Ang kanyang boses ay matatag ngunit determinado. Ang mga bulong sa labas ay naging mas malakas, sinundan ng mga yabag na papalayo. Ngunit hindi nag-relax si Zeus, ganoon din si Michael. May kakaibang pakiramdam sa engkwentro, parang isang bagyo na papalapit pa lamang sa abutan na. Ang maikling katahimikan pagkatapos ng pag-alis ni Chuck ay hindi nagtagal. Naglakad-lakad si Michael sa sala. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa pamilyar na mga kasangkapan habang sinusubukang kalmahin ang kanyang mga iniisip. Si Zeus, gayunpaman, ay hindi mapakali. Lumapit siya sa bintana, ang kanyang malaking katawan ay nanatiling tensyonado, habang inaamoy niya ang hangin at tinitigan ang dilig. "Ano ito, Zeus?" tanong ni Michael, masasarili niya kaysa sa aso. Ang pagkabalisa sa kanyang dibdib ay lumalago, isang pakiramdam ng katiyakan na si Chuck ay hindi pa tapos sa kanyang nilalaro. Ilang minuto ang lumipas, ang tunog ng mga yabag ay sumira sa katahimika. Ang mga ito ay mahina, maingat, umiikot sa paligid ng gusal. Umahol si Zeus ng malakas, ang kanyang katawan ay tila handang tumalo. Natigilan si Michael. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang telepono sa ibabaw ng counter. Nanginginig ang kanyang mga daliri, habang pinipindot ang numero ng 911. "Kumalma ka," bulong niya sa sarili, kahit na ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tumutol. Lumapit si Zeus sa pintuan. Ang kanyang ungol ay mababa at matatag. Isang babala na gumapang sa maliit na apartment. Nakakonekta si Michael sa emergency dispatcher. Ang kanyang boses ay nanginginig habang ipinaliwanag ang sitwasyon. "Mayroong tao sa labas ng apartment ko," sabi niya, mahigpit na hawak ang leash ni Zeus, habang mas lumalakas ang tahol ng aso. "Sa tingin ko may masama silang bala." Tinyak ng dispatcher na paparating na ang mga pulis, ngunit ang mga minuto ay tila oras. Sa labas, ang mga yabag ay lumapit ng dahan-dahan at mas intensyonal. Sumunod ang tunog ng kung anumang kumakalabi sa salamin ng bintana. Isang banayad ngunit nakakatakot na ingay na nagdulot ng kilabot kay Michael. Umigil bigla ang kaluskos, sinundan ng pabulong na pagmumura mula sa labas. Umahol muli si Zeus, mas malakas sa pagkakataong ito. Ang kanyang katawan ay dumidikit sa pintuan na parang hinahamon ang intruder na lumapit pa. Mahigpit na hawak ni Michael ang leash, habang umaatras siya sa sulok ng kwarto. Ang kanyang isipan ay nagmamadaling mag-isip. Ramdam niya ang kawalan ng magawa. Umaasa sa instincts ni Zeus at sa pagdating ng kulong. "Darating na sila, Zeus," bulong niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng takot na dumadaloy sa kanya. Kapit lang. Sa wakas, ang mahinang tunog ng sirena ng pulisya ay sumira sa tensyonado nilang paligid. Huminto agad ang mga yabag, sinundan ng tunog ng tumatakbong tao. Nanatiling alerto si Zeus. Ang kanyang ungol ay bahagyang humina ngunit hindi nawala. Malalim na huminga si Michael. Mahigpit na hawak ang telepono, habang binubulong niya sa receiver, dumating na sila. "Salamat." Pagkatapos ng mga pulis na umalis, si Zeus ay nanatiling bantay sa tabi ng pintuan. Ang kanyang katawan ay parang pader na nagpoprotekta kay Michael mula sa mundo sa laba. Sa gabing iyon, isang malinaw na bagay ang naunawaan ni Michael. Anuman ang plano ni Chuck, hindi niya ito haharapin ng mag-isa.